Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Red muli ito at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, si Aya ang Ahas. Kwento ni Rahev Tambe mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw ang anak ko, patihira. Pamati kita ang istorya, sangit tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Sa isang masukal, madilim na kagubatan nakatira ang ahas na si Aya. Ito ay walang mga binti. Ito ay hindi nakakalakad. Hindi rin nakakatakbo. Siya ay walang pakpak at hindi makalipad. Si Aya ay hindi kayang lumangoy ng tuwid. Ngunit nais ni Aya ang maranasang lumakad, tumakbo, lumipad at lumangoy ng tuwid. Iyon lamang ang naiisip niya. Kung meron lamang akong mga binti, ako ay makakalakad ng tuwid. Kung meron lamang akong mga pakpak, ako ay makalilipad ng tuwid. Aniya ni Aya. Pero ako ay naiiba talaga. Hindi ko kayang lumakad. Hindi kayang tumakbo ng tuwid. Hindi ko kayang lumipad. Hindi kayang lumangoy ng tuwid. Ang kaya ko lang gawin ay magpadulas. Zigzag, zigzag, zigzag. Isang araw, nakita ni Aya ang mga ibong lumilipad sa kalangitan. Sila ay pumapaitaas, pumapaibaba, paikot-ikot at pakorba. Wala ni isang ibon ang lumilipad ng tuwid. Dahil dito, napaisip si Aya. Isang araw, habang tinatanaw ang kapatagan, nakita ni Aya ang mga batang usa. Takbo rito, takbo roon. Tumatakbo ng paliko-liko. Wala ni isang batang usa ang naglakad ng tuwid. Dahil dito, napaisip si Aya. Nagtungo si Aya sa ilog. Ang mga isda sa ilog ay kumakawag-kawag habang lumalangoy. Dahil dito, napaisip si Aya. Umupo si Aya sa tabi ng ilog. Malalim ang iniisip. Biglang dumating si Talangka. Tumabi si Aya. Lumakad ang talangka, pero hindi ito tuwid. Ito ay may kalahating dosenang sipit, ngunit hindi ito nakakalakad ng tuwid. Napaisip si Aya. Kailangan niya ba ng pakpak? Gusto niya ba talaga ng mga binti? Sapagkat ang pagliko o sala sa labat ay hindi paraan ng kanyang paggalaw. Maayos ako sa paraang kaya ko. Ang pagpapadulas ko ay hindi nagbabago. Ang pagkilos ko ng paliko-liko ay pareho araw-araw. At ang iba ay sadyang kakaiba sa iba't ibang paraan. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Si Aya ang Ahas. Mga bata, ipinapakita sa kwento natin ngayon na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayanan. Ang bawat isa sa atin ay unique. Kaya dapat makontento tayo kung anong meron tayo at kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!